So, ikot-ikot lang tayo dito sa garden, bisita-bisita, kasi hindi ko to nabibisita, guys. Yung aking mga plants dito na hindi pwedeng paulanan or hindi ko pinapaulanan kasi nasira yung ating bubong, yung ating greenhouse. I mean, yung yung plastic cover, UV plastic, yun na. Ang daming pa sa kalye. Nasira yung ating UV plastic kasi peke pala yung nabili ko. Ang daming, ito tignan nyo tignan nyo, sirang-sira to. Peke daw pala to. Sabi nung mga sa comment na nabili ako sa Shopee ko to nabili. Pero so far okay naman sila kasi mga rain or shine itong mga nandito sa area na to. Pero hindi mo maiiwasan na may mabubulok, may malulusaw, may malalagas yung dahon. Pero after ng mga ulanan yan, guys, maano na yan, gaganda ulit yan. Yan yung palaging problem ko pag tag-ulan. Yung mga rain or shine ko, nalalaga sila. Pero after ng tag-ulan, hindi na. So, eto lilipat ko to ng paso. Ito nga nalagas si Missing You. Pero hinayaan ko lang kasi may mga tumubo naman dyan. Pero yung dalawa ko kasi ditong malaki, nalagas na talaga siya. Pero nabubuhay na naman. Ito hindi na. And magulo pa rin dito. Yan. Ang binisita ko lang is yung dito sa area na to kasi ito talaga hindi ko to pinapaulanan. Actually, may nabulok na malaki na. Si cream tea, nabulok na yan, malaki yan. Ay, naku, silawi ko rin, nabulok na. Ulan kasi dito ng ulan dito sa amin sa Bulacan. Sa inyo ba? Yan Kaya ang importante sa mga potting mix talaga nila is 70% pumice yung nilalagay ko. Kasi kahit hindi ko sila diligan, kung naaanggihan, tignan nyo yung mga bago kong ripat. Bigay lang yata to sa akin. Ito, hindi ko na matandaan kung ano to, pero siguro naaanuhan siya ng tubig dito or natutuluan. Ito namatay na ng tuluyan. Ganda pa naman ito, pinaganda ko ng bongga. Nawasak na yung ating tingnan nyo wasak na wasak. Kasi peke pala to, yung nabili ko na to. So far naman yung mga nandito is okay. Since hindi ko sila dinidiligan, yung iba, natatanggal yung mga dahon-dahon. So, ayan. Okay lang. Saka na natin ayusin yan pag tapos na yung ulan. And yung mga nandun, hindi ko rin sila dinidiligan. Simula nung nag-ulanan, hinahayaan ko lang silang mawisikan. Pero tingnan nyo naman, diba? Umu-okay. Meron lang mga propagation ako dito na hindi okay. Ayan. At yung iba kasing mga succulent ko, guys, nandun sa likod. Hindi naman ganun kaganda yung araw dun sa likod. Kaya ang pangit patingnan. Yung mga nasa labas, okay naman. So, since hindi ako bumibili ngayon ng mga succulent, bala ko tong tanggalin natin. Uy, dahan-dahan. Malutong yung kanyang ang ganda Ito si Donkey's Ear to Kalanchoe to or Kalanchoe. Kung familiar kayo sa kanya, tingnan nyo yung ganda. Actually, ito madami ako nito. Napadami ko to before. And ang kanyang skin, wala na siyang farina. Ang farina, guys, is ito. Yan yung farina. Ang kapal ng farina nito, guys. Tingnan nyo Para siyang chalk. Madumi yung kamay ko kasi kumuha ako ng lupa. Ayan At tatanggalin ko yung mga babies nito kasi parang hindi na ako gaanong nagkikita sa mga live selling or sa mga post ng Benguet ng Donkey's Ear. Ganda Ang original talaga nito is may farina siya. So since nasa ulanan siya, nawawash out yung farina niya. Tapos nai-stress, ganito yung stress na kulay niya, ma-brown or ready siya sa personal. So ang gagawin ko dito, tatanggalin ko lang yung mga pops. Kailangan pag tinanggal nyo, may kasama siyang ugat. Para hindi na siya manibago ba. Tatanggalin ko lang sila at ililipat ko dito. Meron akong 6 na peraso dito. Pili lang tayo ng big. Isa lang dito ang gawin natin. Yan dalawa kasi yung pop niya. Pops. Ito laki na rin Ito kasi, kailangan mo talaga siyang tanggalin sa mother plant dahil magpuproduce ulit siya ng panibagong pops.
alam nyo yung mga kalangkowi na dito tinutubuan ng mga dahon-dahon sa mga gilid-gilid na yan. Meron yan before, nalaglag na lang or siguro nalagas na noong malakas ang ulan, bagyong Opong. Actually guys, nasira yung aking net dun sa bagyong Opong na yan. Pero ano, carry lang, nadiligan yung ibang halaman ko. Ganda kasi neto. May mga humihingi sa akin na to, donkey's ear. Kung meron pa daw ako. And ito, ang ganda ng dahon nito, isang to. Ala, tumutulo. Ito, ang ganda ng dahon, no? Parang fishbone. No? Ang cute. So, may humihingi kasi sa akin ito before. Hindi ko na matandaan kung sino. Kaya yun nga, ayoko nang yung mag-promise ba, kasi hindi ko napapadala or nabibigay, or ang daming kumukuha dun sa labas dahil nandun lang siya sa labas ng bahay, hindi siya nakapaso, nakadirect siya sa lupa, and sanay siya doon. Ang problem lang is naubos nung mga kumukuha, binigyan mo na tapos babalikan ganyan, yung mga dumadaan ba dito sa amin na pag hindi ako nakikita, kumukuha na lang. Ito yung gustong-gusto nila kasi nga pansinin siya doon sa wall ng aking garden. Kala ko naubos na nila. Meron pala akong natira doon sa pinakasulok, nakatago siya sa paso. Ganito siyang kalaki guys, so nung nakita ko, wait lang, ganyan siya kalaki nung nakita ko. So pinropagate ko. And then, nakakagulat lang dahil nung meron ako nakita isang pirasong ganyan, itinabi ko sa kanya, and now, parehas na silang mother plant. Ang cute, oh. Ibalik muna natin to. Magpuproduce ulit to ng another baby. Urong ka dito konti, kasi baka malaglag ka. Yan. Dito ko lang siya inilagay kasi maganda siya, nauulanan, aarawan. Itutusok ko lang to ng dalawa-dalawa dito, pero since malaki na yung dalawang piraso, dito na lang siya sa isa, tig-iisa na lang sila. And yung potting mix pala neto guys, more on pumice and ano ba to, rice hull. Hindi nyo lang makita kasi basa dahil nasa ulanan tong aking rice hull, pumice and garden soil. Mabilis sumabuhay, kaya huwag kayo mag-alala. Pagkatanggal ng pops, huwag nyo silang diligan agad, lalo na pag basa na yung potting mix or may moisture na yung potting mix. Huwag nyong gagayahin sa ibang succulent to ha, na tataniman nyo is potting mix na basa, kasi hindi applicable sa lahat ng succulent yung ginagawa ko ngayon. Paalala lang, kasi baka mamaya gawin nyo din sa ibang succulent na basa yung gamitin yung potting mix. Diba? Yan. Ang dami na netong magagawa. Padamihin natin to kasi ilalabas ko ulit to or ilalagay ko sa wall. Yun nga lang, ang problema, matatanggal yung farina niya pag sobrang lakas ng init or sobrang init ba. Nawawash out sa ulan at init yung ating itatanim pag ganyan. Yung kanilang dahon. Pero carry lang, both pretty sila or pareha sila maganda kahit na walang farina or meron. Hindi muna tayo bumili ngayon ng mga succulent ngayong tag-ulan kasi guys, yung mga binili ko before, hindi ko pa natatanim, sayang lang. Or nasasayangan ako dun sa mga hindi ko pa natatanim na binili ko. Meron naman na ako nun. Alam niyo naman, pag live selling, maingganyo ka talaga na bumili ng bumili. Ayan o. Naiingganyo kasi ako bumili sa mga live selling kahit meron na ako nung halaman na yon. Ang ending, hindi ko pa natatanim, nasisira sila, nalalagas. Dapat kasi may morning sun pag itatanim mo yung ating mga bagong ripat, at least morning sun. Kaya lang, wala nga ulan-ulan lang dito, konti lang init, ganyan, wala akong mapaglagyan sa kanila, and dapat hindi natin papaulatan pag bagong ripat. Pakita ko sa inyo yung mga nabili ko before, and wala akong mapaglagyan. Ito, saan ko ba to ililipat? Dapat may mapaglagyan to na hindi gaanong umuulan.
Dito ka na lang muna. Yan, ganyan. Ito guys, yung aking mga nabili. Tingnan nyo, oh. Bigay lang to sa akin ni seller. Pero tingnan nyo yung ugat. Grabe, ugatan na. Tapos, yung mga nabili ko, bulok na siya or nabubulok na guys. Ito na yung ito meron na ako nito, diba? Mga Jocelyn's Joy. Yung iba dito, bigay-bigay naman. Tingnan nyo. Nabubulok na siya. Kasalanan ko kasi hindi ko nga tinatanim. Wala akong paglalagyan sa kanila. Dahil hindi pa ako nakakabili ng ano ba yung kailangan nila? Yung potting mix. Wala na akong potting mix. Kaya, in-air dry ko lang. Pero dahil, yung iba kasi, pag na-air dry mo sila ng basa, ang potting mix, ganyan yung nangyayari. Tingnan nyo. Kaya dapat, pag bibili kayo kay seller, wag nyo sasabihin na i-air dry or ipadala sa inyo agad. Dayaan yung tumagal sa kanila. Kasi, pag minadali nyo si seller na padala sa inyo yung plants, no choice sila. Kahit basa yung potting mix ng pinagtataniman talaga nila. I-air dry nila yan. Tapos, ganito yung mangyayari. Nalulusaw. Kasi, potting mix, maano ang succulent guys, hindi mo mawari or ayun, hindi mawari. Basta ano sila, mababait yung succulent, madaling alagaan, pero dapat nasa tama din yung pag-aalaga sa kanila para makuha mo yung kiliti. Oops. Diba? Ang mga pinagkakaabalahan ko kasi ngayon guys, yung mga hoya. Inaano ko sila, pinaparami ko sila or tawag dito, nire-repat or pinopropagate. Ayan, saka na ako mag-update sa inyo ng mga hoya kasi yung hoya ko din, kalat-kalat. So, ayun lang guys ang ating video for today. May mga na ano dito, oh. Yan. Pag umulan, umaraw, itusok mo lang to kasi naano yung kanilang stem. Dito ka na lang kay missing you. Ang daming damo. Tanggalin ko nga. Tanggalan ko lang ng konti. Madali lang to bunutin yung mga damo nito kasi yung potting mix niya is naman siya, gritty ba. Pag ito kasi dinamuhan ko, kailangan ayusin ko na rin sila or i-rearrange ko sila. Kailangan madalas ay nagre-rearrange yung plants. Sa video kasi parang diba? Parang nakakasawa. Pinapanood mo, nagre-rearrange ka ng ganyan. Kailangan kasi i-rearrange mo yung halaman mo, especially itong mga succulent, dahil hindi naman sila sabay-sabay o hindi naman sila pare-parehas na mabilis lumaki. May mabilis, may mabagal. So, ikakalat mo lang sila. Huwag mo silang pagsiksikan. Dahil katulad nitong sa akin, siksikan na sila, luwag pa sila nung nakaraang lagay ko dito bago mag-ulanan. Ngayon, siksikan na ulit sila dahil nagwa-wide yung kanilang yung kanilang dahon, dumadami, kumakapal. Ito, mga propagation ko puro Purple Delight papangit yan, gaganda, papangit. Ganun lang naman yung mga succulent natin. Tingnan nyo to. Ang ganda na ito dati, si Ghost Plant, na akala ko si Purple Haze. Tingnan nyo, nalaga sa sobrang tubig na naiinom nila. Pero, after ng ulanan guys, believe me, gaganda ulit yan. Ganun lang yung buhay ng mga succulent. Hindi mo sila kailangang puwersahin na gumanda. May mga nagtatanong rin sa akin pala kung ano yung kanilang vitamins, fertilizer. Wala talaga. Meron ako, Osmocote, pero hindi ko kasi nailalagay yung mga Osmocote nila. Dahil nakakatamad naglagay ng Osmocote Pag naisipan ko, maglalagay ako, pero bihirang-bihira. I think mga 1 taon na ako mahigit hindi naglalagay ng fertilizer. Kasi naman na sila, matatanda na sila, sanay na sila. Yung mga nasa labas ko na succulent guys, wala na. Yun, hindi ako naglalagay sa kanila ng fertilizer kasi sanay na sila sa init at araw. Yun nga lang, katulad sabi ko sa inyo, katulad nito si Orange Lover, ang ganda-ganda nung nakaraan, diba? Pero dahil sa sobrang ulan, kahit naka-rain or shine sila, malalagas at malalagas. And then, noong mga ilang araw na hindi umuulan, tignan nyo, nagtubuan yung mga bago. Yan. This year, gaganda na yan. Nagtubuan ulit yung mga bago.
Ito oh, orange lover, nalagas din to. Pero at least may tumutubong mga bago. Ito, hindi gaanong nalagas tong isang to, pero ang daming tumutubo na bago. Yan. Kaya importante talaga sa akin na yung kanilang potting mix, lalo na pag magre-rain or shine ka, dapat is 70%, 60 to 70% pames talaga. Yun talaga, or pames, rice hull, yun talaga guys, importante yun sa akin, hindi pwedeng mawala yun. And about sa millibags, alam nyo guys, napansin ko yung mga nagkakaroon lang ng millibags sa aking garden, bihira na sila magkameron, yung mga bagong dating, yung newly acquired talaga na kunwari binili ko ng 2 months pa lang, yun yung nagkakaroon ng millibags, katulad nung ano ba yun, pink trumpet ba yun? Yung binili ko dati, trumpet pinky. Grabe guys, ang daming millibags. Ginawa ko, tinapon ko. Tingnan nyo to, puro anak-anak ng labanan nito. Dati ito lang dalawa eh. Ngayon, nag-ulan-ulan, sige anak sila. Ito talaga si Solomon, si Dragonfly, yung mga yan, mga baby finger, ladies finger. Ito hindi talaga ito pinapaulanan eh. Pero pinaulanan ko kasi wala na akong lalagyan sa kanila. Namatay na yung isang ano nito, kasamahan eh, na malaki. Ito oh. Dapat hindi talaga ito nire-rain or shine, pero nag-rain or shine sila sa akin dahil no choice. So yun lang guys ang ating video for today. Silip-silip lang tayo dito sa ating garden kasi na-miss kong magtatalak-talak sa ating camera. Ay, ang ganda naman ito. Ito. Tignan nyo. Hindi na rin ako nakakapagtanggal ng dry leaves. Ngayon, tanggalin natin ngayon. Yan. May maganda, may hindi. Pero carry lang. Ganun talaga. Sa paghahalaman, hindi lahat yan mabubuhay. Pero ang ganda oh. So, yun lang guys. At see you on our next video. Bye!